Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. God is good all the time. God is good. Come on. All the time. God is good all the time. Amen. Praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening to everyone. Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. At yan, nagbabalik po ang inyong lingkod. My name is Brother Huge Espiritu. At mapagpalang gabi po sa ating lahat. Thank you, Lord. At let us invite, let us share the Word of God dito sa ating gawain sa platform na ito, dito sa Facebook page. Praise the Lord. Dapat lagi tayong nagbabahagi sa kabutihan ng ating Panginoon, at i-share mo na yan sa iyong mga loved ones, sa iyong mga mahal sa buhay, and let us encourage each and every one of us, at dalangin natin na patuloy tayong lumago at patuloy tayong manangan sa kanyang karunungan, sa ating Panginoon lang. Praise the Lord. And we invite syempre to win more souls, no, to Jesus Christ. Napaka-importante nun. And let us stay and be with us tonight until 8 p.m. as we gather and bring each others closer to God. Praise God. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. At bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At salamat po sa kabutihan mo, sa iyong kapangyarihan, kaluwalhatian at kabanalan na patuloy namin nararanasan sa araw-araw. Including all the blessings. And salamat, O Diyos, sa lahat ng mga pagpapala. At ngayong gabing ito ay tinataas namin ang aming gawain, Lord, sa OPM. Patuloy mo po, Panginoon, i-bless at encourage ang aming mga kapatid sa pananampalataya, at gayon din ang mga new blessing. Maraming salamat po sa mga pagtuturo mo at sa mga pagpapala mo na darating, Panginoon. Lord, kami mananangan sa iyong karunungan at hindi sa aming sariling karunungan, sa aming sariling lakas. Sa iyo lamang, Ama, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, at lahat ng mga nakikita rito sa lupa, Lord, maging ang mga tao, ikaw ang may lalang nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Help us to be encouraged at help us to learn more about in your word, and help us, O Lord, to invite. Help us, O Lord, to be a living manifestation, Lord, sa lahat ng mga aming mga makilala, sa aming mga kapatid, sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Lord, dalangin namin na ibahagi namin ang magandang balitang ito, ang balita ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo. Help us to learn at to have more wisdom, knowledge, and understanding about your word. At maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sabihin mo dyan, Amen. Glory be to God. Ayan. Salamat po sa ating pagbubukas muli ng gawain ito, at salamat din. Kamusta kayo, mga kapatid? Namiss ko kayo dyan, at salamat din kahapon, no? Naranasan nyo ba yung pagpapala ng ulan, no? Dito naranasan nga natin yan na biglang lumamig, nagkaroon ng change of temperature, at
Kaya ngayon din, papasok na rin ang tag-ulan. At papasok na rin ang mga estudyante ngayong June. Kaya ingat-ingat at salamat sa mga pagpapala, sa karunungan ng ating Panginoon. At ang sarap no, di ba, pagka umuulan, para tayong nare-refresh. Yun yung pangako ni Lord dun sa Isaiah 55. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil isa sa katuparan ng ating Panginoon ang kanyang mga naisin at ang kanyang mga plano para sa atin. Kaya ang tangi nating dapat gawin ay sumunod lagi tayo sa ating Panginoon. Kaya thank you very much at salamat din sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa gawain ito, dito sa OPM. May God bless you and keep you. Salamat po. Ayan. Thank you, Jesus. At dadako na tayo sa ating worship song, sa ating pagpupuri rin sa ating Panginoon. Awitan muna natin siya. Ang pamagat ng ating awitin, Jesus, sa'yo lamang. Kaya patuloy din tayo magbahagi ng gawaing ito. At if you are new blessing, wini-welcome ka namin dito sa gawaing ito. At magpatuloy sa mga tinuturo ng ating Panginoon, maging sa pagbabago ng ating pamumuhay. Si Lord lang ang magbabago niyan. Amen ba yun? Praise God. At walang iba, kundi ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, sa'yo lamang. By Jesus Comfy Church. Amen. Wala nang papatay sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, Panginoon.
aming Diyos. Sa Diyos na karangalan, maging kalwalhatian sa iyo, O Diyos. Jesus, sa iyo lamang natagpuan tunay na buhay at kahulugan. Sa iyong mga latay nasumpungan, kagalingan at kapayapaan. Jesus, sa iyo lamang natagpuan tunay na buhay at kahulugan. Sa iyong mga latay nasumpungan, kagalingan at kapayapaan. Jesus, sa iyo Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang lahat ng mga kasagutan, maging kagalingan, maging mga pagpapala, bibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, we invite you and please subscribe to our YouTube channel. Praise the Lord. At dito, marami dito mga composition ng Jesus Comfy Church at sigurado na mabe-bless ka. Kaya alam mo yung mga awiting ito, it will uplift you and will give you inspiration. Praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon and let us give thanks and praise to the living God always. Kaya tayo lagi magpuri sa Panginoon ha. Huwag natin kakalimutan na tayo ay umawit. Pagising pa lang sa umaga, na dapat andun na yung pagpupuri natin lagi sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. At yan, announcement, yes, meron po na tayo na gagawin this June, this month of June, this mid-year, sa ating prayer and fasting. Yan, excited na po ba kayo sa ating gawain na ito? Kaya dito, twice a year, ginagawa natin tong ating prayer and fasting. Alam nyo, this year, bibigay ito ng glory sa ating Panginoon. At kung gusto mo na lumago yung relationship, syempre, gawin natin itong ating prayer and fasting para sa ating Panginoon. This will be our commitment to the Lord, and it is also wanting to express our commitment and to demonstrate yung ating pagmamahal sa Panginoon. At our spiritual life will be much more hunger in His Word. Kaya nga, dito, we will experience the power of God at yung pagiging obedient, pagsunod natin. At nandun na rin yung ating pag-ibig. Kaya nga dito, kapag sinusunod natin ang ating pinag-uutos ng ating Panginoon, if we trust God and if we love God, we will obey Him. Kaya sa prayer and fasting, sama-sama tayo. Ito'y gagawin natin this coming June 23 to 27. Yes! Monday to Friday, 5 days lang po ito mga kapatid. At dalangin ko na sama-sama tayo na gawin itong ipinag-utos ng ating Panginoon. Prayer and fasting. At sa araw din na yun, meron din tayong gawain. Tuwing 7 to 8 p.m. Monday to Friday po yun ha. June 23 to 27. At meron din tayong mga kapatid na mga magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At nandyan yung ating mga gawain or mga ministry sa Gen Z.
O, itinatawag na Generation Z. Yes. Andyan din yung Women's Ministry, o Wow Ministry, Women of Wisdom. Nandyan din yung, yung Young Pro Women's at yung Worship Ministry. Praise the Lord. At i-invite you. Sama-sama tayo sa June 23 to 27. At pagsapit ng June 28, yun po yung ating break of fast. Yan. Sama-sama din tayo dyan. At sama-sama din tayo magbabahagi. No? Magdadala tayo ng pagkain. Pledges lang po yun. Salamat sa Panginoon. Thank you very much if you will pledge some food for that day. At salamat sa Panginoon. Gagawin po yan. Dito lang yan sa GIG Mall, Pulang Lupa, Las Piñas. Siguro around 7 a.m. onwards. Praise the Lord. Yan. Lain ko, huwag kang mag-skip sa gawain na yon at mararanasan mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At dako na po tayo sa ating Comfy Break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. At sa ating Comfy Break, babasahin ko sa inyo tong, or ibabahagi ko sa inyo tong Kawikaan chapter 12 verse 1. Sabi po rito, ang taong may unawa at tumatanggap ng payo ay pinagpapala, ngunit ang mga ang mga matitigas ang ulo ay hindi pinagpapala. Kaya nga dito mga kapatid, this word help us to understand how can we have discipline at paano tayo maiko-correct, no, ng mga salita ng ating Panginoon. At dito, kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon sa mga kawikaan, dito patungo ka sa paglago at magkakaroon ka ng karunungan. At ang bata kasi na kapag tinuturuan mo at ayaw magpaturo, dito talagang nahirap na siyang supilin o turuan habang siya ay lumalaki. Kaya nga dapat tinuturuan natin siya habang bata pa lang. Pero sabi nga kung ito ay bata pa lang o matanda na, patuloy pa rin natin siyang turuan o disiplinahin at bigyan ng paggabay, sapagkat dito alam nyo, lahat ng tao ay may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Dito, ipapaunawa pa rin sa Kanya. Not our own strength, but the strength or the power of the Lord na magtuturo sa Kanya at ipapaunawa sa Kanya na ano ba yung mga tamang gawin at ikukorek siya rito. Kaya nga, yung payo, kapag hindi natin ito tinanggap, kasi yung payo, napakabuti yun lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. At kung hindi natin tatanggapin, dito maka-experience tayo ng mga pagkakamali at dito hindi natin alam kung ano yung pwede pang mangyari. Kaya nga dito, kung tumatanggap tayo ng payo ng matatalino at may mga karunungan, dito siya ay lalago at magiging mas marunong pa. Kaya nga salamat sa Panginoon dahil ang karunungan ng Diyos ay hindi mapapantayan ng tao. Kaya nga doon tayo kukuha ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Doon sa salita ng ating Panginoon, doon sa Bible. Salamat sa Panginoon. And that is our Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At na ini-invite namin kayo to join our growing community. Yes,
on social media, dito sa Facebook page, maging sa Facebook. Meron din tayong TikTok at iba pang mga social media na nag-encourage sa mga tao upang sila ay mas lalong mapalapit sa Diyos. Through Jesus Comfy Church, dito ini-invite kita at dito sa lahat ng churches din, siyempre, yung lalo na sa mga churches na yung mga Bible-based, mga tinuturo, kailangan dito sila yung magiging parent mo or sila yung magiging mother na magbibigay sa'yo ng gatas upang ikaw ay lumago. Kaya together, let us spread the Word of God at patuloy tayo na magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. And yes, this June 2025, is the month of rejoicing. And bakit ba ito, bakit ba natin to pinagdiriwang? At this is the month of rejoicing because God has given us a power to rejoice. Yung power ng Panginoon, sapagkat dito sa kapangyarihan ng Panginoon, we will have freedom and we will have life that we have never had before. At dito we will experience the life that is worthy and pleasing to our Lord. Kaya nga kahit anong pagsubok ang inyong maranasan, anuman yung mga problema, alam nyo, nandun yung power ng rejoice. Rejoicing in Him, rejoicing in His work. Kaya nga, you will experience the power of the love of God if you will submit to Him. Kaya nga, this June 15, ito rin yung time to rejoice with your Father. This is the month of yung ating mga tatay, no? Thank you, Lord, sa Father's Day. Kaya nga, this June 15, meron tayong awarding. Kasi last week, dito ginanap yung mga talent, no? Father's Got Talent, mga talent ng mga tatay. Kaya nga, sama-sama tayo. Ini-invite kita this coming June 15 dito sa GIG Mall, Pulang Lupa, Las Piñas, around 11:30 a.m. Sama-sama rin tayo magpuri at sama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord! And let us open our Bible in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. But while we are opening our Bible, we would like to thank our kingdom partners, kingdom builders, tithes givers. Kaya nga, salamat sa walang sawang pagbibigay. At dito, alam nyo, yung pag-ibig sa atin ng Diyos ay mararanasan natin kung tayo ay sumusunod sa Kanya. At salamat din sa mga pagpapalang ito, at may the Lord bless you and keep you, at may you receive abundant blessing in your life. Gustong takal nga, ika nga, siksik, liglig at umaapaw. Kaya salamat sa Panginoon sa area ng pagbibigay at pagpalain ka ng ating Panginoon sa lahat ng mga gawa ng iyong kamay. Ayan. Let us open our Bible in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Let's read the Word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po rito, then if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, and may your word light on us. May give us strength and ability to do things that you want us to do, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin sa iyong mga salita may kapangyarihan, Panginoon. At salamat dahil you are giving us transformation sa aming buhay, sa pagbabago ng aming puso, sa pagsunod at sa pakikinig. Help us, O Lord. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Reveal us your word. At dalangin namin, it will magnify this
word of yours into our life. Salamat po, Panginoon. And all these things we ask and pray in your mighty name. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating OPM. Our online prayer meeting, dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. At salamat din sa ating mga new blessings na ngayon. If you are first time, second time, salamat sa Panginoon. Walang imposible na tinatawag tayo ng Panginoon sa ganitong gawain. Kaya nga, salamat sa Diyos at thank you, Lord. And this month of June is a month of rejoicing. Sabi nga sa Psalm 118, no, let us rejoice and be glad in it, for all what He has done for us. Kaya nga, dapat araw-araw na makita sa atin ng ating Panginoon yung kagalakan, no, sa bawat lahat ng mga ginagawa niya sa ating paligid ay may kaparaanan, magandang kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, kung ikaw man ay namamalengke, nagtatrabaho, pumapasok sa eskwelahan, let us always rejoice and be glad sa lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoon. Yan, praise the Lord. At ako po ay may katanungan, sino po rito ang laging inuutusan o tinatawag para laging utusan? Anak, bumili ka nga ng toyo, bumili ka nga ng suka, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng isda. Yan. Kapag may mga magulang ka ba na nag-uutos sa iyo ng mga ganito, pagka humihingi sila ng tulong na kasi hindi ko kaya abutin, may ginagawa ako, gusto ng magulang mo na ikaw ay tawagin sapagkat ikaw ay paborito niya. Paborito ka nga ba talaga? O paborito ka lang talagang utusan? And dito dapat kung ikaw ay tinatawag o inuutusan, meron kang kagalakan sa iyong puso sa pagsunod. Kaya nga, kung ikaw rin nasa opisina, paborito ka rin ng boss mong utusan, sunod ka lang, kapatid. Sabi ng boss mo, Juan, paki-print mo nga itong mga dokumentong ito at dali mo dun sa ating kliyente. Kaya nga, kailangan sumunod ka kasi dito makikita yung kung ikaw ay masunurin, meron din mga pagpapala sa pagiging masunurin, ha. At meron mga tao na ayaw rin sumunod kapag ka sila yung utusan. Bakit nga ba? Sapagkat maraming kadahilanan. Ito yung mga alibay na tinatawag, no? Mga nagdadahilan, maraming ginagawa, maraming excuse ika nga, at maraming rason na bakit ako inutusan mo, nandyan naman si Bunso, or nandyan naman yung ating liaison officer, bakit ako inuutusan mo? At marami naman diyang iba, bakit ako pa? Na-experience nyo ba yun? Andun yung mga bagay na bakit na hindi ka sumusunod sapagkat ang dami-daming kadahilanan at gusto mo lagi kang nakababad sa cellphone or sa iyong pinapanood. Ayaw mong mautusan. Kaya nga, alam mo yung pagsunod napaka-importante sa buhay ng tao. Kapag ka inutusan ka, kailangan sumunod ka. Ano man gaano man ito kahirap or kabigat, dapat tayong sumunod. At alam nyo, yung pagiging obedient is a sign of humility. Yes, dito na ipapakita natin yung pagsunod, pagmamahal, pagtitiwala, at napapakita rito yung kababaan ng loob. Kaya nga, sa trabaho, may experience ba kayo na naunahan ka pa na ma-promote? Tapos ngayon, siya na yung nag-uutos sa'yo. Brad, pakikuha mo nga to, sabi ni boss. Kailangan mo sumunod kasi mas mataas na siya sa'yo. Maraming tao na kapag ka yung tao na bago pa lang pasok, biglang na-promote. Dito, bakit ganun? Tatanong mo sa sarili mo, bakit siya pa?
ang mag-uutas sa akin, mas matanda ako sa kanya. Kaya nga, mapapansin mo walang pagpapakumbaba. At sabi rito sa Romans chapter 13 verse 1, ang bawat tao ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Kaya nga, sa nabasa natin, dun tinatawag tayo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi doon, then if my people who are called by my name will humble themselves. At napaka-paborito ko tong memory verse ko na ito. 2 Chronicles 7 verse 14. Ang mga taong tinawag ng Diyos, syempre, dapat marunong magpakumbaba, marunong sumunod, at meron ng mga na-promote, pero doon nakikita na rin yung pagmamataas once na tumaas yung kanilang tawag doon, parang na-promote sila. Syempre, pag na-promote ka, tataas ka ng second level, 'di ba? Kung ikaw ay janitor, tapos ikaw naman ngayon ay na-promote, ikaw na yung parang mas mataas dun sa janitor, 'di ba? Ikaw na yung mag-uutos. Kaya nga dito, once na na-experience ng tao yung promotion, dito marami na rin, hindi lahat pero maraming tao kapag ka nagiging tumataas yung kanyang posisyon, dito na-experience or dito nakikita sa kanya yung pagmamataas din. Kaya nga, tinuturo pa natin sa salita ng Panginoon, lagi tayong magpakumbaba. No? Huwag tayong magmataas. Kung ano man yung mga bagay na meron tayo, dapat consider natin yun, na ito ay bigay ng ating Panginoon at wala tayong dapat ipagmalaki sa Kanya, maging sa ating kapwa. Sapagkat dito, kapag ka nararanasan mo yung tumaas ka or nagkaroon ka ng magandang posisyon, dito umaangat na rin yung iyong self-esteem. Umaangat na rin yung ego, yung pagiging mayabang. Kaya nagkaroon ka ng sariling bahay, nagkaroon ka ng magandang kotse, sasabihin mo, mas maganda pa sa akin yung kotse mo sapagkat eto, Volvo. Ayun na naman tayo sa Volvo. No? Kaya nga, dito, mga bagay na nagkakaroon ka, mga possession or properties, dito, tumataas din ang iyong tingin mo sa sarili mo. Kaya nga, dito, nagkakaroon ng pagbabago, nagiging mapagmataas ang tao. At dito, tinuturo sa atin, no, kung tayo ay tunay ngang tinawag ng ating Panginoon, dapat marunong tayong magpakumbaba. Ano man ang posisyon na meron ka ngayon, dapat hindi mo i-consider ang sarili mo na mas mataas ka dun sa janitor. Level lang kayo. Sapagkat ang tingin ng Panginoon sa atin, pantay-pantay lang. Alam nyo, dito, maraming makikita or maraming instances or maraming events sa Facebook na ang tao ay talagang mapagmataas. Nandiyan makikita sa mga reels yung road rage, no, nasagi lang or nakatan lang, or dito may sinabi lang sa'yo na hindi naman nakakasakit pero ikaw ay nagdamdam. Dito nga marami kang makikita na nagbabanggaan or nag-aaway sa daan. At dito nauwi pa sa patayan. Kaya nga hindi maganda sapagkat ito ay isang uri ng pagmamataas. Pagka hindi ka nagpakumbaba, ito ay isang uri ng pagmamataas. Kaya nga, alam niyo yun, merong isang tao na nagbakasyon sa Canada. At dito, naabutan siya ng election doon. Alam niyo, nagkabigayan at meron din pala siyang part doon, no? May pera din pala siya na ibibigay sa kanya. Ngunit dito, sapagkat pag-uwi niya ay hindi na ibigay sa kanya yung pera na yon, at dito nga nagdamdam siya, dito ay
nagkaroon siya ng hinanakit dun sa taong iyon. Kaya nga ginawa niya, nag-post siya dun sa Facebook at dito nabasa nung isang taong iyon na ginanakit din. No, hindi na nagkapatawaran. Dito ay nagsagutan at humantong pa sa hindi pagkakaunawaan at higit pa, yung parang nagpatayan pa sila. Kaya nga napaka-importante sa bawat tao na ang tao ay matuto na magpakumbaba sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa. Kaya nga dito, gusto mo ba na maranasan yung kapayapaan sa dami-dami ng mga bagay dito sa mundong ito? Puro kaguluhan, puro away, gera, patayan. Nais mo ba magkaroon ng kapayapaan sa iyong sarili? At dito, gusto mo bang magkaroon ng mga pagpapala na hindi mo pa nararanasan? Yung peace of mind talaga. Kapag kaya nga tayo nagpupunta sa mga iba-ibang lugar, no? Para tayo magkaroon ng kapayapaan, ng peace of mind. Nagbabakasyon tayo sa Palawan o sa Dakak para mag-unwind. Dito gusto na kasi natin ng kapayapaan. Ayaw natin yung mga gulo, yung mga sa trabaho. Kaya nga tayo ay kailangan natin, bawat isa ay gusto maranasan yung kapayapaan. Kaya nga tanong ko sa iyo, mapayapa ba ang iyong sitwasyon ngayon? Meron ka bang kapanatagan sa buhay mo ngayon? Meron ka bang mga gusto na maalis? At alam mo yung kung nandun yung pagmamataas sa iyong sarili, for sure, kapatid, na walang kapayapaan doon. Gusto mo bang maranasan ito at malaman ito? Dito, sa pagbabahagi ko sa iyo ng kagandahang loob ng ating Panginoon, dito mararanasan mo yung mga pagbabago. At kung susunod ka sa mga sasabihin ko or tinuturo sa iyo ng ating Panginoon, dito mararanasan mo yung kapayapaan at mga pagpapala. Dito hindi ka talo, dito lagi kang panalo. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil if you are ready, let's go on. How to live in peace and prosperity. Yun yung ating title ngayon. How to live in peace and prosperity. Kaya nga 3 bagay lang ang dapat nating matutunan at ito ay napaka-importante sa bawat tao. Marami sa atin na nahihirapan dito, pero if you are willing to submit, if you are willing to do what is right, yung tama, sunod tayo sa ating Panginoon. Point number 1, if you want to live in peace and prosperity, you should listen into His Word. Napaka-importante ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. You should listen into His Word. Sabi mo nga, I should listen into His Word. God is telling you to listen into His Word. At yung secret, how to live in peace and become prosperous, you need to listen into His Word. Kaya nga, God is telling us if we are called by His name, meaning if we are the flock or if we are the sheep, we should listen into His Word. Alam mo yun, maraming tupa or merong mga tupa na naliligaw sapagkat hindi sila nakikinig dun sa nagpapastol sa kanila. Kaya nga maraming tupa na o maraming Kristiyano na nawawala o nalilihis ng landas sapagkat hindi sila nakikinig na at nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. They will be lost. At dito, ang pag-iisip nila ay hindi magiging panatag at lagi silang may takot sa sarili. Mararanasan din nila yung galit sa kapwa, maging sa kanyang sarili. Kaya nga, this is the reason, if we are not listening, people will get into sinning because napaka-importante ng pakikinig. Higit sa lahat, kung makikinig ka sa marunong, kung makikinig ka sa tama, napaka-importante nun, kapatid. God is telling us
or God is calling us. We are called to humble ourselves at all time. Kaya nga, many people do not listen na kapag sinasabi ni Lord, magpakumbaba ka, kung nagdadrive ka, or nagtuturo ka, sa iyong estudyante, magpakumbaba ka. Sabi ni Lord, huwag kang magmamataas. At alam mo, kung mali siya, huwag mo nang pagpilitan pa dahil alam niya tama siya. Diba? Kaya nga, kung alam mo tama ka, huwag mo nang pagpilitan pa. At tama rin siya. At hindi lang kayo magkakaintindihan. Ang tao ay may likas na pagsagot dahil sa, alam niyo yun, dahil sa kanyang karapatan, dahil sa kanyang karunungan. At kung ang tao ay laging tama, tingin niya sa sarili niya, hindi siya nagkakamali. At hindi kayo yun. Tama ba? Sabi mo dyan, amen. Hindi ako yun. Hindi ako mapagmataas. At kung marami rito na kinukutya, no? Siyempre, ang tendency nun, lalaban din siya. At sapagkat alam niya na tama siya. Kaya nga, natural sa isang tao kasi yung kapag meron kang nagawang pagkakasala, sisisihin ka. At kapag ikaw ay sisisihin mo rin siya. No, katulad ni Adan kay Eva. Sinisi niya si Eva sapagkat may ginawang pagkakamali si Eva. Siya rin naman kumain. Doon may magkakamali na siya. So, pareha na silang mali. Kaya nga dito, tinuturo sa atin ng ating Panginoon na lagi tayo magpakumbaba. Kaya lagi tayong makinig. We should listen into His Word. Sabi mo, I should listen into God's Word. At sabi mo, makinig ka. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Sabi nga sa Lucas chapter 12 verse 28, sumagot si Jesus, ngunit, sabi rito, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Ang tanong dito, tumutupad ba tayo mga kapatid? Sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, tinuturo sa atin, bilang Kristiyano, dapat tayong sumunod sa pakikinig. If we are called by His name, and we will humble ourselves, magpapakumbaba tayo, makinig tayo sa ating Panginoon that dito you will experience peace and prosperity into your life. Point number 2 is, if you are called by His name, you should obey God's Word. If you are called by His name, you should obey Him. You should obey God. You should obey His Word. Sapagkat lahat ng tinuturo ng ating Panginoon ay tama at walang kamalian. At alam mo, yung mga tinuturo sa ating ng Panginoon, hindi ito mabigat. Hindi katulad ng pagpapasan ng mga pasanin or mga bigatin ng mundong ito. Hindi katulad ito ng pagpapasan ng isang sako ng semento o isang kaing ng mangga. Kaya nga, kung tayo ay may problema sa buhay, parang binubuhat din natin ang buong mundo. Kaya nga, kung papasanin naman natin ang pamatok na binibigay sa atin ng Panginoon, ito ay may kagaangan sapagkat dito tinutulungan tayo ng Diyos. Binubuhat ng ating Panginoon ang mga pasaning ito sapagkat siya mismo ang pumapasan ito para sa atin. Kaya nga dito, magaang ang kanyang pamatok. Sapagkat sabi rito sa Matthew chapter 11 verse 3, sapagkat madaling dalhin ang pamatok at magaang ang pasaning iminibigay ko sa inyo. If we are called by His name, we should obey Him. Sumunod tayo sa ating Panginoon at dito walang imposible na ma-experience natin yung kapayapaan. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa Boracay para ikaw ay makaranas ng kapayapaan. May gulo rin dun. May maraming mga beer house din doon. Magulo rin. Kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, lumapit ka sa Diyos. At ito, yung mararanasan mo. If you are called by His name, you should obey Him. At sabi sa
11, chapter 11, verse 29 ng Matthew, sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Kita mo yun, no? Tinuturo or pinapaalam sa atin ng ating Panginoon na siya talaga yung mapagkumbaba. Na kahit tayo ay mapagmataas, nagpapakumbaba pa rin ang ating Panginoon sa atin. Ang sinasabi ng Diyos ay sumunod tayo sa kanyang mga itinuturo. At kung tayo nga talaga ay tinawag ng Panginoon, magpapakumbaba tayo at pakikinig at susunod sa Kanya. Kaya nga, if we are obeying His word, dito talagang sobra-sobra yung mga pagpapala na ibibigay niya sa iyo. We will experience prosperity in our lives, sasagana ang buhay mo, hindi ka mamumblema. Siyempre, nandun pa rin yung problema, pero parang magaang dalhin yung mga problema ngayon. Hindi katulad nung dati na kay bigat pasanin. At dito, may experience mo, walang kaguluhan, walang patayan. Sa isip mo, ma-experience mo yun sapagkat meron kang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Yun yung fruit of the Holy Spirit, the peace that comes from God. Kaya nga, dito may mga pagkakataon sa buhay ko na wala akong ibang sinusunod dati, kundi ang aking sarili. Kala ko, andyan ang Diyos, pero hindi ko siya sinusunod, hindi ko siya alam kong may Diyos o nandyan si Jesus, pero wala akong pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. Dati, puro kalayawan, puro barkada, inom, ng alak, sigarilyo. Nandiyan pa nga yung pambababae, pero syempre, yun yung kala ko na magbibigay sa akin ng kasiyahan sa aking buhay. At kala ko dun ako magiging mapayapa. Ngunit, hindi ko alam, puro pala kaguluhan yun. In the end, maraming problema. Mas lalong dumami ang aking problema. Sapagkat, maging ang aking kapaligiran ay nadadamay ko na. Maging ang aking pamilya. Kaya nga, dito, kapag pinasan mo ang problema or ang mga pasanin ng mundong ito, dito, wala kang magiging kapahingahan sa iyong sarili. Parang kaguluhan lagi. At sabi nga sa Ecclesiastes, no, napakawalang kabuluhan at napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Tayo ay nagpapakapagod. Experience ko magpakapagod sa aking sarili. Trabaho, uwi ng bahay, pagka kinabukasan, trabaho uli, gagawin yung mga gusto ko. Walang kabuluhan. Na-experience ba yun, kapatid? Na parang naranasan mo na, o nga, no, parang paulit-ulit lang yung takbo ng aking buhay. Parang walang kabuluhan. And the true peace and the true prosperity we are searching for in this world, alam mo yun, will not be found in here. Hindi mo ito matatagpuan kung ikaw ay nagsusumikap na gusto mong yumaman sa iyong pagtatrabaho, kung ikaw ay nagsusumikap sa iyong pagbibusiness, o ikaw ay nagsusumikap sa iyong pag-aaral upang makamit mo ang mga minimithi mo sa buhay. Hindi ito maitatagpuan sa ganitong pamamaraan. At kung meron kang hinahanap sa iyong puso dito sa mundong ito, yung kapayapaan at katagumpayan sa pamumuhay ay hindi mo rin mararanasan sapagkat walang pakikinig sa ating Panginoon at wala ring pagsunod sa Kanya. Puro sarili at sabi nga sa Ecclesiastes, pawang walang kabuluhan. Paulit-ulit lamang. Dito, kung gusto mo maranasan yung mga pagpapala ng ating Panginoon at gusto mong maging matagumpay sa buhay na ito, sunod tayo sa Panginoon. Makinig tayo sa Panginoon. At mararanasan mo yung pagpapala, mga bagay na hindi mo pa nararanasan. In Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord enriches a person. So si Lord lang yung nagpapala. Si Lord lang yung nagbibigay ng mga pagpapala. Nakala natin
na sobrang pagtatrabaho natin, pagsusumikap natin upang tayo ay magkaroon ng mga pagpapalang ito, hindi natin alam, si Lord din pala yung nagbibigay. Kala mo yung sarili mo dahil sa dugo at pawis na yung binigay or pinagsumikapan mo na makuha yung bagay na yun. Yun pala, si Lord lang din pala yung nagbibigay. Kaso nga lang, hindi natin na-acknowledge si Lord sa mga ganung pagkakataon. Ang ina-acknowledge natin ng ating sarili. Kaya nga, sabi pa ron, and He adds no sorrows in it. Na walang kapighatian yung mga pagpapala na ibinibigay ng ating Panginoon. Sapagkat dito sa mundong ito, lahat ng mga pagpapala ng mundong ito, kasama na doon yung kapighatian. Kaya nga, pinalalago ng Diyos ang sino mang sumusunod sa kanyang mga salita. At kung gusto mo mga pagpapalang ito, sumunod tayo sa Panginoon. Let us obey God. At my point number 3, how to live in peace and prosperity. Kung gusto mo maranasan ito, at if you are called by His name, you should resist. Ano yung kailangan i-resist? Ano yung kailangan layuan? We should resist temptation. We should resist from all the wicked ways, from all the wicked teaching in this world. At maraming katuruan na puro kamalian at nagdudulot sa atin ng kamatayan at nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Hindi natin kayang gawin sa ating sarili ang mga bagay na gusto natin. Minsan tayo ay nag-fail. We cannot do it on our own. Nandiyan yung maraming temptation kasi sa mga bagay or sa mga circumstances. Nandiyan yung temptation ng barkada, kalayawan, pera, babae, beer house, yung pagnanakaw. Nandiyan yung temptation na dapat hindi mo ninanakaw yun. Tinuturo sa iyo ng kaaway na nakawin mo yun. Nandiyan yung pagsusugal, yung gambling, siyempre. At sa mga temptation na to, dito tayo minsan natutokso at dito tayo nadadarang. Nagkakamali tayo. We failed. At we cannot do it on our own capabilities and abilities. Hindi natin tong kayang layuan. Kaya nga, tinuturo sa atin ng Panginoon, kung wala kang salita ng Panginoon, paano ka lalayo sa mga kasalanan? Without starting to decide to resist this temptation, you will live in wickedness. Kaya nga, we don't want to live in wickedness. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven. God will hear us. God will heal us. God will teach us. Alam mo yun, napakabuti ng Diyos kasi siya yung pastol na nagtuturo sa atin at gusto ng Panginoon na tayo ay makinig, sumunod, at layuan yung mga bagay na hindi dapat. Kaya nga, living in wickedness, surely that person will be lost. That person will be experienced with full of terror in his life, will experience anxiety, mga kagulumihanan or pangamba sa kanyang buhay na kahit hindi naman dapat na mangamba, na-experience nyo yung pangamba. Kasi nandun yung gawa ng kaaway, yung takot. So, if you will live in wickedness, you will experience also depression. Lagi kang depressed, lagi kang parang talunan, lagi kang nagkakamali sa mga bagay o sa mga desisyon. At dito wala kang kapayapaan. But if the person will live in righteousness, sa mga bagay na magaganda, at he will surely experience peace and prosperity. Kaya nga sabi dito sa Proverbs chapter 21 verse 15, when justice is done, it will bring joy to the righteous, but
terror to the evildoers. We don't want experience terrible things to happen into our life. Kasi talagang hindi naman talaga maganda. Kaya nga gusto natin lumayo, pero yung temptation lumalapit. What should we do? Resist those temptations. Resist those wicked things. Mga tinuturo ng barkada, tinuturo ng mga kaibigan mong mali. Layuan natin yun. Layuan natin yung mga kaibigan na ganung klase. Kapagkat walang maidudulot na mabuti ang mga ganung kaibigan. Kaya nga hindi siya kaibigan eh. Kaaway siya na itinuturing sapagkat puro mali ang kanyang ginagawa. Katulad ni Satanas, puro kamalian ang tinuturo sa mga tao na ayaw sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga yung buhay nila, puro kaguluhan, puro paghihirap. Kaya nga, hindi sila sumusunod sa Panginoon eh. Wala silang pakikinig sa salita ng ating Panginoon. But through joy, kung gusto mo ito ma-experience, lapit tayo sa Panginoon. Lapit tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And He will give you joy and peace that you have never had before. Kaya nga, the joy from God's words bring everlasting peace and prosperity. And yes, tunay at tapat ang ating Panginoon. Hindi siya nagsasabi na mga bagay na hindi niya ginagawa. Kaya nga, sabi doon sa Isaiah, isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang plano at naisin. Kaya nga, tunay at tapat ang ating Panginoon. Dito, kapatid, gusto mo bang maging matagumpay ang iyong pamumuhay? If you are called by His name, you should listen. You should obey His word. You should resist. Resist temptation into your life. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord Jesus. Heavenly Father, we thank you. Thank you for the gift of life. Thank you for your words. At salamat sa iyo, Panginoon, dahil dito natutunan namin ang mga bagay na kung paano kaming mapagkumbaba. At salamat, Panginoon. Tinawag mo kami upang maging mapagkumbaba at sumunod sa iyo. Lord, we're seeking your face. Lord, we are seeking your divine presence, Lord. And we know that your divine presence is always here around us because you are powerful, Lord. And you teach us, oh Lord, this kind of humility to listen to you, to obey you, to resist all the work of temptation. Lord, we can't do this on our own. We need you. We need you in our life. We need you, Lord Jesus, to work in us. We submit to you, Lord God. We submit to you everything. Salamat po, Panginoon. At kapatid, kung sa oras na ito, alam nyo, marami tayong mga pagkakamali. Marami tayong nagagawang pagkakamali sa ating buhay. At hindi lang sa oras na ito, sa mga susunod pang araw, nandyan yung temptation na hindi natin kayang labanan. Pero kung tayo sumusunod sa Panginoon, kung tayo nakikinig ng salita, nandun yung panangga natin sa lahat ng gawa ng kaaway. Nandun yung panangga natin sa lahat ng palaso ng kaaway na kahit anong mga bato ng kaaway ay hindi tayo tatamaan sapagkat yung pananggang yun ay si Kristo. Siya yung makapangyarihang panangga sa ating buhay, sa mga gawan at bulong ng kaaway. Kaya, yes, marami tayong nararanasang pagkakamali at nakakagawa tayo ng mga pagkakamali pa. Kaya nga, lagi rin tayo na dapat humingi ng patawad sa Kanya. Kaya nga sa oras na ito, inaanyayahan kita, kapatid, na sumabay sa panalangin ito. At taas mo ang iyong kamay at iyuko ang iyong ulo. Sabihin mo, Panginoong Hesus, patawad po. Ako po'y makasalanan.
Marami po ang pagkakamali. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Pinagkakatiwalaan kita, Panginoon, sa aking buhay. Tulungan mo po kong mapagkumbaba sa lahat ng oras. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. At kung ikaw ay sumabay ka ba, kapatid, sa panalangin iyon? Kung sumabay ka, congratulations, you are forgiven. You will experience restoration. You will experience peace and prosperity into your life. Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mahabagin. Kaya nga gusto ng Panginoon kung tayo ay laging nagpapakumbaba sa Kanya, papatawarin tayo ng ating Panginoon. At dito patuloy tayong mababago. Kaya nga, sa lahat ng mga tao or Kristiyano na sumusunod sa Diyos, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng transformation sa kanilang buhay. Sapagkat nandun yung pakikinig, nandun yung pagsunod. Kaya nga, kung nakikinig ka at sumusunod ka, nakakalayo ka sa mga paluso na kaaway. Kaya nga, salamat sa Panginoon. At, well, yes, one more time, let us pray for one another. And let us pray for our brothers and sisters na mga nakakaranas na mga paghihirap at mga problema sa buhay. At, yes, Lord, Heavenly Father, we pray for them. We care for them, Lord God. Help them, Lord Jesus. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na magpasakop sa iyo at maging mapagkumbaba. We are called by your name, and help us to humble ourselves. Help us to live in peace. Help us to obey everything that you say. Lord, salamat po, and tulungan mo rin po ang mga kapatid kong ito na naka-experience ng anxiety, Lord God. Walang kapayapaan, problema, Panginoon, sa kanilang buhay. Maging ang aming mga kapatid sa pananampalataya na may sakit, Panginoon. Lord, heal them, Lord Jesus. We trust in your divine power, Lord. We trust in your divine work, Lord. And we have faith, O Lord, that we will be healed in the name of Jesus. We will be healed by the power of your blood. And we will experience peace in our life because you are powerful. You are our God. Salamat po, Panginoon. And we will declare healing, restoration, and peace, and prosperity, Lord, sa aming buhay. At ikaw lang ang nagbibigay nito, Panginoon. We declare, O Lord, that you are our God. You are our healer. You are our Lord Jesus. We believe in you. We trust in you. And we give back to you the praise and glory of your name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At salamat din sa ating mga kapatid na sumusubaybay ng gawain ito sa ating OPM. Naranasan mo ba yung pagpapala ng ating Panginoon? Well, gusto ng ating Panginoon na lagi tayong makinig sa Kanya, na lagi tayong sumunod sa Kanya. By that, maka-experience tayo or ma-resist natin yung temptation. And we will experience also the peace and prosperity. Gusto natin yon, yung kapayapaan, everlasting peace. It will only comes from His Word, from God. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Salamat din sa kabutihan ng ating Panginoon. At sumabay ka ba sa panalangin, sa pagpupuri sa ating Panginoon? Kung sumabay ka, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Powers in
new Messiah, our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May you receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Amen. Mapagpalang gabi sa ating lahat at salamat po. This is our OPM and good night to everyone. God bless you all.